amare in omnibus, servire in omnibus, amare et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Amare in omnibus, servire in omnibus, amare et servire Domino in everything, love and serve the Lord.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Ating pong ipinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes, ang dakilang kapistahan ng paglukob ng Espiritu Santo. Sa araw ng Pentecostes, 4 na mga biyayang ibinibigay ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkakaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Ang mangunguna po para sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating buting pari na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Ang lahat po ay makiisa at makibahagi sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad at awa sa ating Ama. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang narinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ati pong itutugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw'y poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. May uwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu ang siyang nagbubunsod upang ang lahat ay mapag-isa. Ang kanyang mga handog ay hindi dapat na magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamayanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numang Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit
iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon mga kapatid, sabay-sabay nating banggitin ang mga salita tungkol sa mabuting balita. Buting balita. Ang awit. Halina Espiritu, sa sinag buhat sa iyo kami niliwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init. Kapiling bawat saglit, lubhang banal na ikaw, na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Marumi, palinisin, lantay, panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab. Lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sabay-sabay po ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes.
Pagkatapos ng 50 araw na pagdiriwang natin ng linggo ng pagkabuhay na muli ni Kristo, eto na tayo ngayon, ang pinakarurok ng ating pagdiriwang, ang linggo ng Pentecostes. So ang linggo ng Pentecostes ay tinatawag ding panimula o simula ng simbahan. Kaya nga, sa ibang mga dalubhasa sa liturhiya, tinatawag nila na ang Pentecostes ay kaarawan ng simbahan o birthday of the Mother Church. Kaya binabati ko kayong lahat, mga kapatid, ng isang maligayang kaarawan ng ating pananampalataya. Ano nga ba ang ibig sabihin sa atin ng Pentecostes? Well, kinuha ang salitang Pentecostes sa salitang Pente. Ito ay ibig sabihin ay 50 o 50. Kaya after ng 50 days, naririto tayo. Sana hindi nagbabago yung kaligayahan, yung kasiyahang naranasan natin ng unang linggo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mas lalo ngayon dapat masaya, maligaya ang ating mga kalooban. Though ang ating mga karanasan ngayon, hindi natin masasabing napakasaya. Sapagkat until now, hanggang ngayon, ay nakararanas tayo ng malaking problema. Pero ito'y naiibsan, nawawala kapag naiisip natin ang mga pagdiriwang na ito tungkol sa ating Panginoon. So sabi ko kanina, ito ay simula ng simbahan. Sa bagay, ang ipinapahayag natin ng mga pagdiriwang na ito magmula noong Kwaresma, noong muling pagkabuhay ni Kristo, itong linggo ng Pentecostes. Ito ay isang tulay papunta sa bagong pamumuhay. Kaya nga, after ng Pentecostes, sisimulan na natin ang karaniwang panahon, the ordinary time. Pero hindi nangangahulugan, babalik ulit tayo sa dati. Sapagkat ang mga pagbasa ngayon ay nagsasaad sa atin ng mga bagong buhay, bagong pamumuhay, bagong mga bagay, bagong pamumuhay sa kapayapaan, bagong pamumuhay na naroon ng Espiritu Santo, bagong pamumuhay ng pagpapatawad, ng paghingi ng tawad. So narinig natin ito sa mga unang salita ng pagdiriwang. 4 na bagay ang binibigyang halaga. Kapayapaan, banal na Espiritu, patawad ng Diyos, at pagpapatawad natin sa kapwa. So ito yung hinihingi sa atin ng pagdiriwang na ito. Bago. So sana pagdating at pagkatapos natin ng pagdiriwang na ito, ng masasayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Pentecostes, bago na tayo sa pagsisimula ng ating buhay. Anong ibig sabihin sa atin ng bagong tao, bagong puso? Well, ang ibig sabihin sa atin, unang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, ang bagong pamumuhay, bagong tao. Hindi nangangahulugan ang bagong tao ay magbabago tayo ng anyo. Ito naman ang ginagawa nating madalas at ng mga kapatid natin. Para magbago, iibahin ang kulay. Para magbago ang sarili, patatangusin ng ilong. Para magbago ang paningin, maglalagay ng magandang kulay ng buhok, ng kilay, ng kulay ng balat. Hindi po yan ang ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon. Ang bagong tao ay bagong kalooban sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ay regalo sa atin ng pagdiriwang na ito, ng Pentecostes, sapagkat ito ang pangako ng Panginoon.
Matapos na siya'y umakyat sa langit na pinagdiwang natin nung linggo, sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Padadala ko sa inyo ang isa pang patnubay, ang isang magtatanggol sa inyo, ang magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Ito ay ang Espiritu Santo. Kaya tayo mga tumanggap ng Espiritu Santo, inaasahan sa atin na tayo magiging isang bagong nilalang, bagong pakikipag-ugnayan sa tao. Ito yung isa sa mga problema natin when it comes to a church. Pag sinabi nating simbahan, kasi ngayon ay kaarawan ng simbahan, pagsisimula muli ng simbahan, pag sinabing simbahan, tayong lahat yun. Kaya kung meron tayong bagong kalooban, bagong niloloob, dahil sa Espiritu Santo, dapat bumubukal sa ating puso, sa ating kalooban, ang pagmamahalan sa isa't isa. Kung tayo'y napapabilang sa simbahang ito, dapat iwinawak sina natin ang pagkakanya-kanya. Ito ho ang nagiging problema even in our church today. Kasi may tinatawag tayong unity in diversity. Kahit na tayo magkakaiba ng lahi, kahit tayo magkakaiba ng mga kultura, kahit tayo magkakaiba ng opinyon, kahit tayo magkakaiba ng mga gusto nating gawin sa buhay, bilang miyembro ng isang simbahan, dapat tayo nagkakaisa. Unity in diversity. At nakikita lamang ito kung tayo ay natututong magpatawad sa ating kapwa. Anong silbi ng paghingi natin ng tawad sa Diyos kung hindi tayo nagpapatawad ng kapwa? At kung walang pagpapatawad, walang kapayapaan. At kapag walang kapayapaan at patawad sa kapwa, walang pagkakaisa. Kaya nararapat lamang na ngayon dahil sa Espiritu Santong handog sa atin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ipakita natin na tayo mga bagong nilalang. So magiging bagong nilalang tayo, magiging bagong tao lamang tayo kung meron tayong bagong puso. Hindi naman nangangahulugan, magpalit tayo ng puso. Mag-transplant tayo ng ating mga puso. No. Ang ibig sabihin, dapat itong pusong ito na puspos ng Espiritu Santo ay punong-puno ng pagmamahal. Ito, yung sinabi ko kanina, itong pusong ito ay iwinawaksina yung mga negative thinkings, negative vibes in your life. Tanggalin na natin yan. Ang taong puspos ng Espiritu Santo ang puso, nakahandang maglingkod sa kapwa, nakahandang makipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba at minsan may problema. Pero dahil sa Espiritong ito, binabago niya ang ating puso. So we must have a new heart so that we may be able to work the mission or to do the mission of Christ in this new world. Well, ngayon, dahil sa mga karanasan natin ngayon dahil sa pandemic na ito, may tinatawag na ngayong new normal. Ano ba itong new normal? Kasi sinasabi natin ang normal is yung dati nating ginagawa. Pero ngayon, sinasabi ng ating mga kinauukulan sa ating sariling bansa at maging dito siguro, yung new normal ay hindi na yung dating pamumuhay na ginagawa natin. Kung mayroong virus pa, manatili tayong sumunod na maglagay ng mask, maghugas ng kamay, magkaroon ng social distancing, etc. This is the new normal. And even in the church, it might be happen. Halimbawa, nagbukas ang simbahan dito sa Kuwait, there will be a new normal, new life of the church. Maaaring ang mga upuan ito'y hindi na mapupuno.
Maaaring ang ating mga pagdiriwang ay hindi na full pack of people. Magkakaroon tayo ng pagbabago. Pero ang sinasabi ngayon ng pagdiriwang, although there is a new normal, a new life in Christ, hindi dapat nagbabago ang pananampalataya sa Diyos. Hindi dapat tayo nagbabago ng pagtingin at paniniwala sa Diyos. Higit sa lahat, kung gusto natin ng pagbabago ng pagtingin sa Diyos, dapat mas lalong lumalalim ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ito ang ibig sabihin sa atin ng pagdiriwang ng linggo ng Pentecostes, ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Binibigyan muli niya tayo ng buhay, ng pag-asa, ng kagalakan, handog ng Espiritu Santo. So maligayang kapistahan sa inyong lahat, mga kapatid. Happy feast to all of you. Ngayon, gawin natin ang pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang panalangin ng bayan. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan, at siya na rin nawa ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya, kaganapan at misyon na tanging sa Espiritu lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa paglilingkod at paghatid ng higit na kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga kapatid nating humingi ng panalangin sa atin, lalo na ang ating mga kapatid na namayapa na sa dulot ng virus na ito ng COVID-19.
Nawa ang kanilang kaluluwa ay tanggapin ng ating Ama sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ipanalangin din natin ang mga kapatid nating frontliners, ang mga nagsusumikap na tulungan ang mga kapatid nating naapektuhan ng virus na ito. Nawa sila rin ay iligtas ng Panginoon, bigyan ng proteksyon upang hindi sila magkaroon ng sakit na ito. Bigyan sila ng lakas, ng inspirasyon, ng gagaling sa Diyos upang ipagpatuloy nila ang pagtulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isugo mo sa amin ng iyong Espiritu Santo. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu at panibaguin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rinawang maglahad ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu lumulukob sa mga taong tinubos ng iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ito ng lakas loob.
Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nanalig ako ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong nagagapit ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako ay mawala sa iyo. Amen.
Ngayon mga kapatid, dasalin natin ang Oratio Imperata. Sabay-sabay. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hiniling kami ay pag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 nang umigil ng maraming buhay at patuloy na makahala sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaralan ng uri at pinagmumulan sa araw na ito. Patubayan niyo ang lahat ng nagdahasa sa medisina na tutulong sa mga may sakit upang sila ay magkaroon ng matibay na pangmalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan sa sakit tulad ng sarang na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng durusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo anak mo na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ng Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.